After nating mag-blow ng candle, syempre kunyang tayo, back to work. Nothing special. Umalis na pala yung mga employer ko at kami na lang ni Milo at ni Cutie dito sa bahay. Bukas pa naman ang birthday ko, kaya lang ngayon kami nag-blow ng cake kasi ngayon ang birthday ng alaga ko. Tapos pagkatapos namin mag-blow ng alaga ko, kinain namin yung cake. After that, umalis na sila mga Jai. May dala silang maleta at hindi sila nagsabi kung saan sila pupunta. Ang sabi lang nila na bukas kung gusto kong lumabas, message ko lang daw sila. Bago daw ako lumabas, ay papakainin ko muna si Milo at Cutie. At hindi rin sila nagsabi kung kailan sila uuwi. Dati guys, twice a month ko itong binabakyum ang kanilang bed mga day. Pero ngayon, nagdepende na lang sa mood ko, charot. Kung may employer na complain ng complain sa trabaho natin sa luto at iba pa, tapos ang ending, i-renew din naman tayo. At may helper din naman na complain ng complain sa mga employer nila, tapos ang ending, magre-renew din. Present! Ako yun. Ang dami kong ang nabasa sa comment section na ang swerte ko lang sa employer ko. Ay, mga day, kung alam nyo lang. Alam nyo ba nung una akong dumating sa kanila ay bawal akong magipag-usap sa kapwa ko helper. Walang employer na perfect mga day. Kung meron man at natsambahan mo, swerte mo. Bawal din akong gumamit ng cellphone sa umaga, gabi lang pwede pagkatapos ko ng trabaho. Syempre, bago pa ako sa kanila tapos salary deduction pa ako ay sinusunod ko talaga lahat ng mga rules nila. Pero nung kalauna na mga day ay syempre may sungay na tayo, lalo na tatapos na tayo sa ating salary reduction ay wala na guys, hindi ko na yan sinusunod. At masyado ko din ginalingan yung pag-aalaga ko ng bata sa kanila, kaya sure ako na hindi ako nila pauuwiin kapag gumagamit ako ng cellphone day and night. Ilang beses din akong napagsabihan dati na kapag kami ay aalis ay iiwan ko ang cellphone dito sa bahay. Sagot ko lang palagi sa kanila, okay ma'am, okay sir, pero ang ending dinadala ko pa din. Kasi ang nasa isip ko noon, pauuwiin nyo ako, okay lang. O, diba? Kahit palagi silang nag-complain ng complain sa akin, tapos ako rin complain ng complain about sa kanila, ang ending, nagtagal ako sa kanila. Sa totoo lang mga day, gusto ko naman talaga mag-transfer matagal na. Kaya lang takot ako na baka hindi ako bigyan ng release paper. Tapos wala pa akong ipon. So, paano na? Uwi ako ng Pilipinas na nga. Matagal naman sana akong maipon mga day. Kaya lang ang wali ko kapag may utang ako, tapos pag ma-fully paid na yun, ay uutang uli. Tapos may project ako. Pagkatapos ng isang project, maghanap na naman ng another project. Ang ending, nasa Singapore pa rin si Jenner. Ay, kung matatalino lang talaga yung mga alaga ko mga Jai. Actually, matalino naman yung isa. Kaya lang yung panganay ay hindi masyadong matalino. At tamad pang mag-aral, tamad gumawa ng kanilang homework. Tapos yung isa, syempre, gagayahin niya yung kuya niya. Kaya halos everyday ang ingay sa bahay. Palaging mainit ang ulo ng amo kong babae. Tapos kapag mainit ang ulo ng amo kong babae, hinahanapan talaga ako ng mapupunan niya sa akin. Tapos yung stress niya sa mga anak niya sa akin ay buntong. Dahil kapag ko full mark kasi yung nakukuha nila sa kanila exam sa school mga Jai, ang ganda ng mood ng amo ko at ang tahimik sa bahay. Pero this time na mga Jai, ayoko nang mag-renew sa kanila mga Jai. Pero yung mga kapatid ko ayaw nilang maniwala sa akin dahil palagi ko na lang daw sinasabikan sa kanila na hindi ako mag-renew, tapos ang ending, nagre-renew pa rin. So kung ikaw yung papalit sa akin, may alaga kang aso, ibon, tapos may alaga kang 3 bata, isang newborn. Habaan mo lang talaga yung pasensya mo at magtatagal ka dito.